3 a.m. na naman. Ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 a.m. This story happened nung 12 years old pa lang ako. Nakatira pa kami noon sa Manila at yung panganay kong kuya, isang civil engineer, ay madalas pumunta sa Cebu City dahil sa construction project niya. Pagkalipas ng isang buwan, nag-decide siyang mag-rent ng bahay. Di ko na matandaan kung saan eksaktong lugar, pero mga 15 minutes lang sakay ng kotse mula sa city proper. Ang natatandaan ko lang ang pangalan ng street ay Tres Abril. Noong summer ng 1980, pumunta ako sa Cebu para umattend ng National Youth Camp na sponsored ng simbahan namin. Naisip ng parents ko na mas okay yung pupunta ko doon 1 week bago magsimula ang camp para makapaglibot ako sa beaches at sa mga historical sites ng probinsya. So 1 linggo akong titira sa bahay ng kuya ko sa Tres Abril. Maganda at komportable yung bahay, maliwalas at maraming puno sa paligid. Sobrang nagustuhan ko nga. Naisip kong itanong kay Papa kung pwede akong lumipat ng school sa Cebu. Incoming high school freshman pa lang ako noon, kaya sabi ko, baka mas okay kung bagong environment naman. Lumabas kami para mag-lunch at nag-tour din si Papa at si Kuya sa akin sa city. Pag-uwi namin ng bandang 5 p.m, pagod na pagod ako. Ang bigat ng mga paa ko, kaya nag-decide akong matulog ng maaga. Mga bandang 9 p.m, nagising ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Para bang tinutusok-tusok ako. Paulit-ulit akong nagsuka at sobrang sakit ng ulo ko. Tapos bigla akong hirap huminga. Parang nauubusan ako ng hangin. Wala naman akong hika kaya nag-alala si Papa. Umiiyak na raw ako ng malakas. Dinala nila ako sa ospital. Pero habang umaalis kami ng compound, biglang nawala yung sakit. Pagdating namin sa ospital, ayos na ako. Pero pina-check up pa rin nila ako sa doktor. Wala namang nakita. Pag-uwi namin, okay na ulit ako. Kinabukasan ng gabi, nangyari ulit. Nagising akong umiiyak sa sobrang sakit ng tiyan, tapos nagsusuka na naman ako. Sabi ni Papa, mukha raw akong lasing o bangag kasi lutang na lutang ako. Ngayon, hindi na nila ako dinala sa ospital. Binigyan lang ako ng mainit na tsaa. Mga bandang 10 p.m, biglang nawala na naman yung sakit. Nakitulog ako sa sofa tapos nagising ulit mga 12:00 ng hating gabi. Pagkatapos ng 1 linggo, lumipat na ako sa campsite. Dumating naman yung isa ko pang kuya kasama pamilya niya para magbakasyon ng ilang linggo. Doon ko lang nalaman na nangyari rin pala yung parehong bagay sa pamangkin kong 5 years old pa lang noon. Pero mas matindi. Sabi niya, may naririnig daw siyang mga batang umiiyak, humihingi ng tulong. Palaging mga bandang 9 p.m. Sabi pa niya, nagsusuka siya kasi naaamoy daw niya ang dugo. Ako, wala naman akong naamoy na ganun. Ang sister-in-law ko naman, buntis nun. Sabi niya, nakakita siya ng babae na nakatayo sa tabi ng kama nila. Palaging between 9 p.m. to 12 midnight. Marami pa raw ibang kakaibang nangyari sa loob ng bahay. Si Mama, nang bumisita siya around April ng parehong taon, lagi raw siyang nagigising ng 9 p.m. nang walang dahilan. Bigla daw siyang nakakaramdam ng kaba, parang may nangyaring masama. Tapos malulungkot siya bigla na para bang may kilala siyang namatay. Makalipas ang ilang buwan, nalaman namin ang totoo. Isang buong pamilya pala ang minasaker sa bahay na yun. Noong 2007, si Papa may-ari ng isa sa mga videoke bar sa probinsya namin. Sabi nila, dati raw morgue yung lugar na yon. Naalala ko pa nung high school kami, iniiwasan talaga naming dumaan sa kalye na yon kasi ang daming kabaong doon at parang doon pa sila gumagawa. Ewan ko ba sa tatay ko? Ginusto pa talagang rentahan yung dating morgue na yon.
Marami kasi siyang kainuman at tropa, kaya naisipan niyang magpatakbo ng videoke bar. Ginawa niya yung lugar parang bahay niya. Pinadesign pa niya sa pinsan ko. May mga kwarto, CR at banyo, tapos sa likod may mini kubo pa malapit sa fish pond. Gawa lahat sa kawayan. Maganda naman talaga yung lugar. Di mo aakalain na dating morgue pala yun. May sarili akong kwarto sa pinakadulo sa bandang likod. Doon ako madalas matulog mag-isa. Alam ko naman na medyo sensitive ako sa mga ganung bagay. Nararamdaman ko sila minsan, pero hindi naman ako matatakotin. April 2007 yon. Holiday kaya sarado ang bar. Si Papa natutulog sa mini kubo. Ako naman sa kabilang side ng bar. Hindi pa ako tulog nun. Nagte-text pa ako kay Gerard. Bigla kong napansin, yung kama ko umuuga. As in malakas talaga. Nabigla ako, pero inignore ko lang. Pagkalipas ng ilang minuto, umuga ulit. Halos mahulog na ako sa kama. Tapos may narinig akong mga yabag. Akala ko si Papa yon, kaya naghintay ako, pero wala. Kinabahan ako. Hindi ako makagalaw. Tinawag ko si Gerard, pero bago pa ako makapagsalita, umuga na naman yung kama. Parang gusto akong itapon. Tumayo ako agad. Kinuha ko kumot ko at tumakbo papunta sa kwarto ni Papa. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ako sa takot. Tinanong ako ni Papa kung anong nangyari pero hindi ko masabi. Sabi niya, dito ka na lang matulog. Kaya dun ako natulog buong gabi. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Auntie Verge, yung tagaluto namin, kung anong nangyari. Sabi niya, dyan yata sila nag-iembalsa mo dati, sa katabi ng kwarto mo. Simula nun, hindi na talaga ako natulog ulit sa kwartong yon. Yung pinsan ko, kasamang asawa at 2 anak, kakalipat lang nila sa bagong renovate na bahay na nakuha niya from a fellow seaman bilang sanlang tira last February 20, 2011. Since nasa barko pa si pinsan ko noon, kami ng kapatid niyang mas bata at ilang mga pinsan ang tumulong sa asawa niya sa unang araw ng lipat bahay. Habang kumakain kami at nagkwekwentuhan, bigla kaming natigilan nung may malakas na kalabog na nanggagaling sa itaas. Parang may mabigat na bagay na bumagsak. Lahat kami nagkatinginan. Umakyat kami agad para tignan, tapos nakita naming bumagsak yung malaking wooden cabinet. Mabigat talaga. Parang may bumuwal ng may galit. Medyo kinabahan kami pero inisip naming baka may pumasok lang na magnanakaw o hayop. So sinuyod namin buong bahay. Wala naman kaming nakita. Lahat ay maayos, walang tao, walang kakaiba. Habang tumatagal, tinatawagan kami lagi ng asawa ng pinsan ko para samahan siya kasi daw may mga kakaibang nangyayari. Minsan daw may naririnig siyang kaluskos. Minsan may mga anino. Kaya yung mga biyenan niya tumira muna pansamantala. Pero after a week, nalaman kong lumipat ulit siya sa bahay ng mga magulang niya kasi sobrang takot na daw siya. Pinayuhan namin siyang ipablas yung bahay. Ginawa naman nila yon at bumalik ulit sila pagkatapos mablas. Dahil may 4 na kwarto, nag-decide kaming ilang pinsan at in-laws niya na samahan muna sila pansamantala as requested ng pinsan kong nasa abroad. At first, tahimik naman. Wala nang kakaibang nangyari kaya yung iba sa amin umuwi na rin sa kanya-kanyang bahay. Naiwan yung biyanan at hipag niya sa bahay. Pero nung March 20, pag-uwi ko galing work, nalaman kong umalis na naman sila sa bahay dahil may mga kakaibang nangyari ulit. This time, mas nakakatakot. Ninervyos na talaga sila kaya nagpasya na lang silang mag-rent ng ibang bahay. Since investment daw yon, pinakiusapan kami ng pinsan kong nasa barko na may tumira muna sa bahay para may magbantay habang iniisip pa niya kung anong gagawin. Binayaran naman niya yung mga pinsan namin ng 100 per day kasama na pagkain. At first, okay naman daw. Sabi nila, may mga weird na vibes lang pero walang major na kababalaghan.
Kaya tuwing may free time ako after work o day off, dumadaan ako doon para makibir. Wala naman talagang nangyayari noon. Pero nung isang hapon, nagpunta ko doon para mag-lunch kasama mga pinsan ko. May dala akong liempo, isda pang grill at syempre beer. After kumain, mga bandang 2 p.m, nagpahinga kaming lahat. Nakakita ko ng papag sa likod bahay. May lilim, presko ang hangin, kaya doon ako nahiga. Tapos bigla akong nagising sa isang bangungot na sobrang totoo. May babae, hindi ko kita ang mukha pero sigurado akong babae siya. Nakaupo sa dibdib ko, parang binibigatan ako at tinatakpan ng kumot ang mukha ko habang sinasakal ako. Hindi ako makahinga, pilit akong gumigising hanggang sa bigla akong nagising ng tuluyan. Pagdilat ko, pawis na pawis ako, hinihingal at halos maiyak sa takot. Tumakbo agad yung mga pinsan ko at tinanong anong nangyari. Pagkwento ko, nagulat sila kasi may mabigat na kumot sa tabi ko at wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung saan galing yon. Pagkatapos nun, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Umuwi ako agad.